magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating worship service ngayong umaga na ito. So sa lahat po na nandito, kasama namin face to face, welcome po sa bawat isa. Ayan, may nakikita akong mga parang bago pero parang nakita ko na din sila dati. Ayan, palakpakan po natin. Ayan po mga kasama ni James. Ayan. So, pwede mo ba tumayo kayo? Para lang ma-welcome namin kayo. Ayan. So, welcome sa GCC. And of course, ayan, kasama din natin yung gwapong-gwapong anak ni Ate Helen, si Ren Christian. So, ayan. Welcome po sa GCC. And syempre, ganun din, welcome po doon sa ating mga kasama via online. So, muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, bago po tayo magsimula, ay magkakaroon po muna tayo ng Bible reading. So, samahan niyo po ako as we read 2 Timothy chapter 3. So, pwede po bang lahat ay tumayo? Samahan niyo po ako, sabay-sabay po nating basahin. So, 2 Timothy chapter 3. Sabi po dito, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people, for among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith, but they will not get very far. For their folly will be plain to all, as was of those two men. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from your childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is read out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Blessed be the reading of God's Word. Pwede na po tayong makain. Yan. So, ngayon naman po ay sabay-sabay nating batiin yung ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong natitirang araw ng September. And ganun din yung mga kapatid natin na magdiriwang naman ng kanilang kaarawan sa susunod na buwan, sa October. So, sino-sino po ba yan? Sino yung mga kapatid natin na magdiriwang ng kanilang kaarawan next month? Yan. Meron po tayong kambal ang birthday. So, si Ella May
at si Ate Telma. Yan, birthday nila ay October 4. And then, October 7, sino po yun? Si Cyron. And then, October 9, yung aking napakagandang nanay, si Nanay Laning. And then, October 12 ay si Tita Elsie Poloyapoy. So, siya po ay ating regular attendee sa ating OWS from Valenzuela. At syempre, yun din mga kids natin, marami din magdiriwang ng kanilang kaarawan. May mga kids na magdiriwang sa Nagcarlan, taga P. Alcantara, sa San Lucas, sa San Gabriel. Ayan, so batiin natin yung mga bata na yon. At syempre, ganun din yung ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. So, napakahalaga pala ng October sa buhay nila Ate Telma at ni Nanay Laning. Kasi ito din yung month ng kanila wedding anniversary. So, wedding anniversary nila Ate Telma sa October 21 and sila Nanay Laning naman po ay sa October 27. So, syempre po, hindi din po natin dapat kalimutan yung ating mga regular nagawain sa ating bahay-sambahan. So, nawa po tayo ay patuloy na makiisa, especially po doon sa ating mga ginagawang prayer meeting and then yung mga discipleship. So, welcome po ang bawat isa na dumalo doon sa ating mga gawain na iyon. At nawa po ay patuloy na tayo ay makibahagi doon sa napaka-importanting gawain ng ating iglesia. Ayan, so bilang bahagi pa rin po ng ating pagsamba, ay darako naman po tayo sa ating tithes and offering. So ibahagi ko po yung Psalms 24 verse 1. So sabi po dito, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So sa Tagalog po, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Ayan. So dito po sa verse na ito, makikita natin na nandun yung affirmation ni David na talagang yung lahat ng narito, lahat ng creation ng Panginoon ay siya yung nagmamay-ari. And sabi nga, ano ba yung lahat ng nandito sa mundo? So sabi nga, lahat ng narito sa mundo ay pag-aari niya, including tayo. Diba po? Bilang nilikha ng Panginoon, talagang tayo ay pagmamay-ari niya. And bilang mga tinubos ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, knowing all of this, we are expected to praise God for creating the world, itong mundo na narito tayo, and also for creating us. Talaga pong yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, yung pagpupuri natin sa Kanya, dapat ibigay natin na alam natin na tayo ay Kanyang nilikha. Maging itong mundo na ginagalawan natin ay nandun dapat yung pagpapasalamat natin sa Kanya. And one way to praise God is through our giving. So, isang pamamaraan para maipakita natin yung ating pagpupuri sa Kanya ay sa pamamagitan ng ating pagbibigay o pagkakaloob. Bakit po? Sabi nga, giving is an act of worship. So, bilang pagpapakita ng ating pagsamba sa Panginoon ay nandun na kalakip sa atin yung ating pagkakaloob sa Kanya. So, ano pa po? Sabi po dito, those who follow Jesus should excel in the grace of giving. So, tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, talagang nararapat lamang na tayo yung manguna o tayo yung talagang maging kabahagi ng ganitong gawain, yung pagkakaloob. And ano pa, sabi din po, giving is an expression of the love one has for Jesus. So, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. So, kung nandun po yung pagmamahal natin sa Panginoon, kailangan naiintindihan natin na kabahagi ng ating pagmamahal sa Kanya ay tayo ay
magbalik sa Kanya ng ating mga pasasalamat. And sabi pa, God loves willing and cheerful giver. So gusto po ba natin talagang maranasan yung pagmamahal ng ating Panginoon? Ayan, so tayo ay magbigay sa Kanya. And sabi pa, our giving will result in praise and thanksgiving to God. So sabi nga, yung lahat ng mayroon tayo, lahat ng mga blessings na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon ay magre-result siya ng pasasalamat natin at pagpupuri sa Kanya, na in return, ang gagawin naman natin ay ibalik sa Kanya ang lahat ng iyon. And also, our giving should be a natural response to God's gracious gift to mankind. So ano po ba yung God's gracious gift to mankind? So ito po yung ating kaligtasan. Di ba po? In the light of what Christ has done for us, sabi nga, why would we not want to give our best to Him? So, di ba? Talagang knowing na yung lahat ng ginawa para sa atin ng Panginoon, yung kaligtasan na mayroon tayo, yung bawat biyaya na nararanasan natin sa bawat araw, yung buhay na mayroon tayo, bakit hindi natin talaga ibigay sa Panginoon kung ano yung best para sa Kanya? Amen po? Amen. Gusto po ba nating ibigay yung best natin para sa Panginoon? Ayan, so maging kabahagi po tayo ng pagkakaloob sa Kanya. Amen po? Amen. So, kung paano po maipapaabot yung mga kaloob, so sa mga nakakasama po natin dito, nandyan po sa unahan yung ating offering basket. And then, doon naman po sa mga kasama natin online, pwede nyo pong kontakin yung inyong mga DG heads. And, makipag-ugnayan po kayo sa kanila, sa finance team, kung paano nyo po mapapadala yung inyong mga tithes and offering. So, ngayon naman po ay ating ipapanalangin yung ating mga kaloob, at the same time, yun na din pong ating mga birthday celebrants. So, pwede po bang tayo ay tumayo? And tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Panginoon, tunay po kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay magiging kabahagi sa pagkakaloob sa iyo ngayong araw. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa paglikha mo sa amin, Panginoon. At hindi lang dahil sa paglikha mo sa amin, kundi dahil din sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O Lord. And sa lahat din ng mga biyaya na patuloy na aming nararanasan, Panginoon, ay talaga namang nandun yung aming pasasalamat sa iyo. And through that, Lord, patuloy na kami po ay magbibigay ng best namin para sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon, na yung lahat po ng mga nalikom na salapi ngayon na umaga na ito ay patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo, O Lord. Magamit po nawa ito sa mga dapat nilang mga kalagyan, O Lord. At patuloy na humihingi din po kami ng wisdom, Panginoon, sa finance team na nag-handle ng mga finances na ito, O Lord, na magamit ito ng maayos, Panginoon, for your expansion of your kingdom, Panginoon. Salamat po, at ganun din ay patuloy na idinadalangin namin sa inyo ang lahat po ng mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Oktubre, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po dahil patuloy na ikaw ay nararanasan nila sa kanilang mga buhay. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. Thank you for your grace, for your mercy sa bawat isa sa kanila, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nilang maranasan ng iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon. At dalangin po namin na ang bawat isa din, Panginoon, ay tunay na lumago pa sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy na kayo po mag-ingat sa kanila sa bawat araw,
At dalangin po namin na kayo po'y patuloy na magbigay sa kanila ng mga blessings sa lahat po ng aspect ng kanilang mga buhay, O Lord. Ingatan mo po sila sa bawat araw, ilayo sa anumang sakit, karamdaman, Panginoon. At truly sa kanilang mga buhay, Panginoon, dalangin namin na mas naisin pa nila na mas lumapit sa iyo at mas makilala ka pa ng lubusan. Ganon din, Lord, sa aming mga kapatid na magdiriwang naman ng kanilang wedding anniversaries. Lord, salamat po sa panibagong taon na ipinagkaloob mo dito sa mga kapatid namin na mag-asawa na ito, Lord. Dalangin po namin na mas pagtibayin mo pa, Panginoon, yung kanilang pagmamahalan sa bawat isa, Lord. At makita namin, Panginoon, na silang mga mag-asawa na lumalago sa iyo. Dalangin din po namin na ingatan mo sila, Panginoon, sa anumang uri ng mga tentasyon na narito sa aming paligid, O Lord. At ganun din, dalangin din po namin, Panginoon, na silang mag-asawa na, Panginoon, ay mas nandun yung mas pagyabungin pa nila yung kanilang pagmamahalan sa bawat isa sa kanila at the same time yung kanila din pong pagmamahal sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin sa lahat ng mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang wedding anniversary ngayong buwan ng October, Lord. Nawa sa lahat po ng kanilang mga gagawin, sa lahat po ng kanilang mga pinaplano para sa kanilang mga buhay, Lord, nawa po mangyari po ang lahat ng ito na naayon sa inyong kalooban at ganoon din ng para lamang sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, nakakaupo na po ang bawat isa. Handa po natin ang ating mga sarili as we worship our Lord this day. So, good morning po sa bawat isa. So, pakibati po yung inyong mga katabi ng magandang araw. Yan. So, tayo po ay may panibagong araw na pinagkaloob ang Lord upang magpuri at sumamba sa Kanya. So, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay aawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. So, bago po tayo maghandog ng mga awitin, basahin ko lang po itong mga salita ng Diyos mula sa Roma 5. So, mga verses. Verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngayon tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. 11. At hindi lamang gayon, kung di tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. So salamat po sa biyaya at awa ng ating Panginoon dahil tayo ay makakalapit ngayon upang mapuri at sumamba sa Kanya. Kaya nga patuloy natin siyang awitan, patuloy natin siyang pasasalamatan at patuloy natin siyang sasambahin. Palakpakan po natin ang Diyos. Let's offer the best clap and worship unto our God. Amen.
Kaya nga patuloy nating alalahanin ang kamangha-manghang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Let's continue to remember how Jesus offered His life for the forgiveness of our sins. We don't deserve anything from God. Pero salamat sa Kanya dahil pinili niya na iligtas tayo, tayong mga makasalanan.
Salamat sa iyong pag-ibig na di nagmamaliw, di nagbabago. Lord, bagamat kami makasalanan, kami iyong piniling kaawaan at ibigin. Kaya Lord, maraming salamat po. Alam namin na hindi kami karapat-dapat sa harapan mo dahil sa aming mga kasalanan. Pero Lord, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong awa, sa iyong pag-ibig, sa kaligtasan na aming naranasan at natanggap mula sa iyo. Dalangin namin, Lord, na sa buhay namin ito, patuloy naming ialay ang buhay namin upang pasalamatan ka, purihin ka. Dahil alam namin, itong maikling buhay namin hindi sapat, O Diyos, para pasalamatan ka sa lahat ng iyong ginawa. Kaya nga po, sa bawat araw na ibinibigay mo sa amin, dalangin po namin na ang aming buhay ay patuloy na magbigay ng kaluguran, kaluwalhatian sa iyo. Dalangin ko na sa aming pagtanaw sa kaligtasang ito, sa biyayang ito, ay i-desire namin na yung buhay namin ay patuloy na magbigay ng glory and honor sa iyo. Nawa yung buhay namin patuloy na nakikita po yung awangis mo, Lord, kung paano kami nagsasalita, kung paano kami kumikilos, kung paano kami nagdidesisyon, at kung paano kami nabubuhay. Nawa all our lives, all the days of our lives, Lord, ialay namin sa iyo ito. Dahil wala na nga pong hihigit pa. There is no greater love than this, O Lord, that you have offered your life as sacrifice to forgive us and to cleanse us from all our sins, O God. Sapat, Panginoon, ang biyaya mo, sapat ang iyong awa, sapat ang iyong ginawa, Lord, upang mabuhay kami ng may katagumpayan. Kaya, Lord, we continue to hope and trust in your plan and in your ways, O Lord, in your works, O God, in our lives. Kaya, Lord, wala kaming ibang nais sambitin kundi pasasalamat, papuri at pagsamba sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan na po ba ang best claps nyo para sa ating tagapagligtas? Yan. Salamat sa Lord. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa Lord, tayo po ay magkakaroon ng sabay-sabay na pagbasa ng kanyang salita. So tayo po ay nagsisimula sa panibagong book na ating pag-aaralan for the next weeks. So ito po ang Book of Colossians o Colossus. So sige po, let's open our Bible. In the Book of Colossians, we will read from verses 1 to 8. So salitan po tayo sa pagbabasa. So ako sa first 2 verses and then kayo po sa mga susunod na 2 talata. Let's read from Colossians chapter 1 verses 1 to 8. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy our brother, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae. Grace to you and peace from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. Because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole word it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ on your behalf, and has made known to you as all in the Spirit. Yes. Ang Diyos po ang mapagpala sa kanyang mga salita. Maaari na po tayong maupo at ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo. Sa umaga pong ito ay pasisimulan po natin ang pag-aaral sa panibagong aklat. No? Hindi naman po lingid sa inyo na tuwing Sunday, meron po tayong aklat sa Bible na tinatalakay. So natapos na po natin yung book ng Nehemiah. At ngayon naman po ay pag-uusapan po natin yung aklat ng Colossus, no? Colossians. So ito po ay nasa bagong tipan. At atin pong mag-aaralan yung sa kabanatang una, yung verses 1 to 8. At dito nga po sa pag-aaral natin, makikita po natin na itong aklat na ito ay tumutukoy sa naganap na pagbabago sa buhay ng mga tao na tumanggap ng Ebanghelyo. Kaya nga po ang titulong napili ko ay Transformational Message. Gospel that changes lives. Marami po tayong napapakinggan at marahil binabago yung buhay natin. Pero ito po yung isang aklat na kung saan marami pong mga tao ang nabago ang buhay at napabuti ang kanilang kalagayan. Sapagkat ito pong kapahayagan na to ay patungkol sa Diyos at kapag nakilala natin kung sino ang totoong Diyos, nauunawaan din natin kung sino tayo bilang tao, kung paano tayo dapat mabuhay. Sapagkat ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya nga po, itong aklat na ito ay napakagandang unawain sapagkat ito ay nagtuturo sa atin ng mga katotohanan na magpapakilala sa atin kung sino ang Panginoong Jesucristo. So sa pag-aaral po natin ngayon as an overview, makikita natin sa unang bahagi, no, ito ay normal na letter, no? Kumbaga pag ikaw ay sumusulat, nung panahon po kasi namin, no, uso yung mga sulat, no, mga love letter. So pagka ikaw ay gumagawa ng sulat, meron yang procedure. Ano yung una mong mga babanggitin, no? So ito po ay itong bahagi na to ng Biblia ay tinatawag na mga epistles. At ito po ay mayroong ordinaryo na paraan ng pagbati, no? Tinawag nga po itong salutation. At dito sa salutation, ipinakalam kung sino yung human author. Bagamat ang Biblia, ang may akda niyan o ang author is none other than God, pero gumamit ang Diyos ng mga tao upang maipahayag at maipaalam ang mga dakilang bagay patungkol sa Kanya. So ito yung human author, pinakilala, and then addressee. Sino ang mga tao na nais paghandugan o bigyan ng letter na ito. And then merong acknowledgement. Sino ang nais nilang kilalanin? Sino ang kanilang pinupuri at pinapasalamatan sa pamamagitan ng letter na ito. Ang pangalawang bahagi, makikita natin yung kasaysayan ng kaligtasan, no, yung salvation. At sa kaligtasan, makikita natin dito yung manifestation. Ang taong iniligtas ng Diyos, may nagaganap na pagbabago. At yung pagbabago na yan ay nagiging malinaw, nakikita, nararamdaman ng mga tao sa paligid. Kaya meron itong manifestation. At ano ang nakapagpabago sa kanila? The message. No, titingnan din po natin yan. And then, meron pong taong ginamit upang maipadala yung mabuting balita sa kanila. So katulad ko po ngayon, ako po ay tagapagdala ng mabuting balita na ito. So tignan po natin itong mensahe ng Diyos na nakapagbabago ng buhay. So sa unang bahagi, tignan po natin yung salutation sa verses 1 to 3. So ito po yung author, sabi Paul. No? Sa Bible po, madalas nating makikita itong Pablo na ito. No? At itong Pablo na to, dati siyang Pariseo. At isa sa kanyang track record, naging masigasig siya sa pananampalataya ng Judaism, even to the point na maraming mga tao na talagang humahanga sa katalinuhan niya. Pero
in relation sa mga Christians, si Pablo po ay naging mamamatay tao. No? Dahil sa kanyang zealousness, sa kanyang pananampalataya, dumating yung time na pumatay siya ng mga Kristiyano, nang hunting siya, no? Yung term ngayon, nagtukhang ng mga Christians. No? Ganon si Pablo. Pero sa biyaya ng Diyos, siya ay naging apostol. Kaya nga dito, ipinakilala niya yung sarili niya, an apostle of Christ Jesus. So dito, yung titulo na apostol. No? Kasi yung iba, pastor, yung iba, teacher, so yung iba, deacons. Si Apostle Paul, apostle. At ang apostol po, ang ibig sabihin niyan, siya ay tagapagdala ng balita mula sa Diyos. At ang unique sa apostol, siya ay tinatawag na tumanggap ng kapahayagan direkta sa Diyos. Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi naging tahimik para ipakilala ang kanyang sarili. Ang mundong ginagalawan natin, pansin niyo po, ang mga nilikha, yan po ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga bagay na na-observe natin, using science, using our technologies, no, pag-oobserbahan mo yung langit, yung galaw ng mga planeta, yung nangyayari sa kapaligiran, even yung ating mga natural situations, makikita mo na yung lumikha makapangyarihan sa lahat. At ito yung Diyos. Kaya nga ang tao, hindi niya pwedeng sabihin walang Diyos. Sapagkat yung mga bagay patungkol sa Diyos, malinaw na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Yan po yung tinatawag na pangkalahatang kapahayagan ng Diyos. Pero ang Diyos po, mayroong espesyal na pagpapakilala. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang katangian niya? Ano ba ang gustong gawin ng Diyos? Paano ba isinasagawa ng Diyos ang pagliligtas? Yun pong mga katotohanan na yun, malalaman lang natin sa pamamagitan ng espesyal na pagpapakilala ng Diyos. At paano nagpakilala ang Diyos sa espesyal na pamamaraan? Ito po'y sa pamamagitan ng mga apostle. Sa lumang tipan po, ang mga taong pinagpahayagan ng espesyal na kalooban ng Diyos, sila'y tinawag na mga propeta. Sa bagong tipan, sila yung tinawag na mga apostles. At ang apostles po, apostol. Sila yung tinatawag nating New Testament prophets. At si Paul po kabilang sa mga apostol ni Kristo Jesus. Yung pong salitang Kristo Jesus, no, akala nung iba, yung word na Jesus Christ, yung Christ daw, apelido. No? Kasi tayo, di ba? Pagka sinabing wali pantalyon, no? Yung sumunod na salita sa wali, apelido. Si Jesus, hindi po gano'n, no? Hindi niya apelido yung Christ. Ang Christ po, ito ay kanyang titulo. Bilang sinugo na tanging tagapagligtas, the anointed one. At dito po, ang banggit sa ating Panginoong Yesus, inuna yung kanyang titulo, Christ. And then, tsaka binigay yung given name na Jesus. At ang Jesus po, ang kapakahulugan ay tagapagligtas. So, etong Christ, siya yung sa Hebreo, yan yung pangalang Mesias. At ipinapakilala nga na si Apostol Pablo ay naging apostol sa pamamagitan ni Kristo Jesus and by the will of God. No, hindi kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos ang kanyang pagiging apostol. So, hindi tao ang mga nagkasundo para sabihin, Paul, apostol ka na. Hindi po ganon. Kundi si Paul ay naging apostol dahil ang Diyos ang nagnanais nito. Kaya naman makikita natin na opisyal na tagapagdala ng mabuting balita itong si Paul. Ito nga po yung kwento, isa sa mga nasulatan niya, yung mga taga-Galatia, chapter 1, verses 15 to 18.
Ito yung pangyayari sa buhay ni Apostle Paul. Sabi, "But God in His grace chose me even before I was born and called me to serve Him." Pansinin niyo po yung pagpili kay Pablo. Bago pa siya ipanganak. No, ganun po kasi magplano ang Diyos. Hindi po nagpaplano ang Diyos ngayon lang, hindi po. Kundi ang plano po ng Diyos ay advance. Actually, yung mangyayari sa mundong ito, alam na ng Diyos eh. Kaya nga po, yung mga hinihirang niya at mga naglilingkod sa Kanya, hindi po yan hinirang nung panahon na nabubuhay na sila. Hindi po. Kundi bago pa sila ipanganak. At si Apostle Pablo, ito yung unique na kalagayan niya. Tinawag siya ng Diyos, pinili ng Diyos, nasa sinapupunan na. At sabi pa niyang ganon, "And when He decided," at sabi sa verse 16, "to reveal His Son to me." So nagpakilala o ipinakilala yung Son. Yung Son na tinutukoy, si Jesus Christ. Ipinakilala si Jesus so that I might preach the good news about Him to the Gentiles. So, dito makikita natin na malinaw na yung dahilan. Bakit si Apostol Pablo nakakilala sa Panginoon? At yung pagkakilala nga po dito ni Apostol Pablo, ang dahilan, siya ang gagamitin ng Diyos upang ipaalam sa mga Gentiles. Sino yung Gentiles? Ang Gentiles po ay kabilang sa mga uri ng tao na hindi sila Hudyo. Kasi nga po, ang mga Hudyo, dahil sila'y kabilang sa Israel, ang feeling nila, sila yung bayang pinili. At ang Diyos, para lang sa kanila. Kaya nga po, may mga Hudyo na medyo yumayabang na. Sabi nila, ang Diyos nagpakilala sa amin lang. Pero hindi pala ganun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, hindi lang para sa Israel ang Diyos na may likha ng langit at lupa, kundi ang Diyos na ito ay nais ding magpakilala sa lahat ng mga tao. Ito po yung tinatawag sa lengguwahe nila dito po sa Bagong Tipan, yung pong uri ng tao na hindi Hudyo, mga Gentiles. So kasama po tayo doon. So si Apostle Paul ay naging instrumento sa katotohanan ito. At sabi pa ni Paul, "I did not go to anyone for advice, nor did I go to Jerusalem to see those who were apostles before me." So makikita natin dito na yung kapahayagan ng Diyos patungkol kay Jesucristo, kay Pablo, hindi siya dahil kumonsulta sa kung sino-sino lang na tao, kundi mismong ang Panginoong Jesus kinausap siya. No, ganun ang nangyari kay Pablo. At eto nga po, sabi niya, "Instead, I went at once to Arabia, and then I returned to Damascus." Yung Arabia pong yan po yung Saudi Arabia. No, na at that time, puro bundok po yung lugar na yan. At usually, yung mga tao dyan pumupunta para mag-meditate, no, para magmuni-muni, magsuri ng sarili. At si Pablo po, nung pumunta dyan sa lugar na yan, ganun po ang ginawa niya. And gaano katagal? Sabing ganun, "It was 3 years later that I went to Jerusalem to obtain information from Peter, and I stayed with him for 2 weeks." So si Apostle Paul, nagstay siya sa Arabia for 3 years. After 3 years, bumalik siya sa Jerusalem. Ang Jerusalem po ay lugar kung saan ang Kristyanismo ay lumalaganap. At si Apostle Paul po, ang magandang ugali niya, bagamat merong direktang kapahayagan ang Diyos sa kanya, tiniyak niya kung totoo nga ba yung natanggap niya na katotohanan. Kaya po pumunta siya sa Jerusalem upang konsultahin yung mga apostol. At isa sa mga apostol na nakasalamuhan niya ay si Peter. No, kilala naman natin si Apostle Peter. So, papansin po natin dito yung pagiging mapagpakumbaba ni Paul. Na hindi po may kapahayagan ng Diyos sa kanya, talaga naman ipinagpilitan niya na eto yung totoo, ganito ang sabi ng Diyos. Hindi po ganun si Peter, kundi kumonsulta siya sa mga unang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus to confirm kung tama yung natanggap niya.
Kaya nga po mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga tao na kung ano-ano na lang ang mga tinuturo sa atin at kung ano-anong sinasabi patungkol sa Diyos. Tandaan po natin, kung ang mga bagay na to ay totoong galing sa Diyos, hindi lang isang tao ang kakausapin. Kakausap ang Panginoon ng iba't ibang mga tao pa. At si Pablo, ganun niya nakita ang kapahayagan ng Diyos sa kanya. Mayroong mga tao na nakakaalam din nung ipinaalam sa kanyang direkta ng Diyos. So, apostol. Meron po mga relihiyon ngayon na nagke-claim na sila'y apostol. Mag-ingat po tayo doon. Nung natapos na pong isulat ang Biblia, tandaan po ninyo, natapos na po yung gifting ng mga apostol. Kasi naisulat na yung mga bagay na gustong iparating ng Diyos sa atin. At eto nga po, yung Biblia na kumpleto na, at yung Biblia po na meron tayo ay isinulat ng mga hinirang ni Kristo na mga apostol by the will of God. At sa pagsusulat po ni Apostle Pablo, makikita natin kasama niya si Timoteo. At dito pinakilala si Timoteo as our brother. Si Timothy po, pastor. No, nagpapastor yan sa Epeso at isa po siyang missionary. Pero ganito po kasimple ang pagpapakilala na ibinigay kay Timoteo. Sapagkat ang mga naglilingkod sa Diyos, tandaan po natin, hindi titulo ang hinahabol, kundi paglilingkod sa Diyos. No? Ako po, masaya na po ako na naglilingkod ako sa Panginoon. May tumatawag sa akin ng pastor, may tumatawag sa akin ng kuya. Dito sa church, may tumatawag sa akin minsan tatay. No, it doesn't matter kung ano yung tawag nila sa akin. Ang importante, alam ko, ang pinaglilingkuran ko ay ang Panginoon. At tinawag niya ako sa bagay na yon. So si Timothy, sabi sa Acts chapter 16 verses 1 to 3, si Timothy po ay nakilala ni Pablo doon sa Derbe. Sabi, Paul traveled on to Derbe and Lystra where a Christian named Timothy lived. His mother, who was also a Christian, was Jewish, but his father was a Greek. So yung si Timothy ay mistisong Hudyo. Pag sinabi nating mistiso, hindi siya pure Jew. Kasi nga po, yung nanay niya, Jew, pero Greek ang tatay niya. Pero ang nangyari, yung nanay ni Timothy naging Christian. At ito pa yung bagay tungkol kay Timothy. Sabi sa verse 2, all the believers in Lystra and Iconium spoke well of Timothy. Pansinin niyo yung patutuo ni Timothy, yung reputasyon niya. No, kilala siya sa Derbe, but kilala siya sa Lystra, but at the same time, doon sa ibang bayan, kilala din si Timothy. Marahil masipag na manggagawa itong si Timoteo at maayos ang kanyang reputasyon. Sa verse 3, makikita natin yung interest ni Pablo kay Timoteo. Paul wanted to take him along with him, so he circumcised him. Bakit sinircumcise? He did so because all the Jews who live in those places knew that Timothy's father was Greek. So si Timoteo, para maging effective na manggagawa, nung panahon na yon, marami kasing mga Hudyo. At ang mga Hudyo, ang tingin nila, pagka hindi ka na circumcise, no, tuli, no, pagka hindi ka tuli, mababang uri ka ng tao at hindi ka matapat sa Diyos. So at that time, nung transition ng pananampalatayang Kristyanismo, galing sa pagiging Hudyo, kinailangan si Timothy na magpa-circumcise para mas maging effective siya sa ministry. So alam niyo po, mayroong mga ganyan. No? Sa mga panahon po natin ngayon, kung ikaw nais mong maging epektibo sa mga tao, there are times kailangan mong makibagay sa kanila makisalamuha sa kanila. Kaya nga po, minsan may nakikita akong pastor, may hikaw. No? Nagpapahaba ng buhok. No? Minsan, yung suot niya, kumbaga, hindi siya yung
kumbaga kung ipipicture mo yung natural na nagpapastol, parang hindi siya pastor. Pero kaya pala ganun ang itsura niya kasi siya ay nagmi-ministeryo sa mga kabataan. No, nasa mga schools, nasa campuses. So nakikibagay. So bagamat nakikibagay yung pastor na to, yung mensaheng dala-dala niya, hindi niya binabago. So si Timothy, yung kasamang ni Paul na nagsulat nitong aklat na to, ay ganun din. No? Kinailangan niyang makibagay upang yung mensahe ng mabuting balita ay maiparating nila, maipaabot sa maraming mga tao. So kanino isinulat itong bahagi na ito? Sinulat ito sa mga tao na una tinawag na saints. To the saints. Kayo po, pag sinabing saint, ano iniisip nyo? Yung iba po iniisip, patay na. Hindi ho mga patay ang sinulatan dito. Ang saint po ay titulong ibinibigay sa mga tao na pinatawad ng Diyos sa kasalanan, nilinis ng Diyos sa kanilang kalagayan bilang makasalanan. Kaya tinawag silang saint. At sabi pong ganon, ang tawag pa sa sinulatan, and faithful brothers in Christ. Tinawag din silang matapat. Kasi nga po, ang taong hindi kumikilala sa Diyos, they are called unfaithful. Bakit? Kasi nga, ang Diyos nilikha ka, tapos ayaw mong pakialaman ng Diyos yung buhay mo. Ang Diyos ang lumalang sa'yo, nagbigay ng buhay, at matapos ayaw mong kilalanin siya, unfaithful. Kaya po dito, tinawag na faithful kasi sila yung mga tao na tumalima sa Diyos. So they were called saint and faithful. At dito makikita natin ang ugnayan. Sabi ni Paul, brothers in Christ. Sa church, napakahalaga na maunawaan natin na ang bawat mananampalataya, sila ay kapatid. Sabihin nyo, hindi ko naman kadugo yan. By blood, physically or biologically, hindi tayo magkakadugo. Pero yung mga sumampalataya kay Jesus, sila ay nakinabang sa kamatayan ni Jesus sa krus. So in a sense, yung mga mananampalataya, we are blood-related. Kasi nga, yung dugo ni Jesus ay ating napakinabangan. At ito ang naghugas, naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, sa prayer na tinuro ni Jesus, di po ba, sabi niya gano'n, when you pray, say, Our Father. So, ibig sabihin, magkakapatid ang turingan. Sa Psalms chapter 16, verse 3, for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Ang salitang saint ay ginamit sa mga Israelita, sa bayang pinili. And then sa Ephesians chapter 1, verse 1, nung sinulatan ni Pablo ang mga taga-Epeso, ito yung nabanggit niya, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. So again, yung mananampalataya ay may titulo na sila ay tinatawag na saints, faithful in Christ Jesus. Ngayon, eto po. Ang bagong tipan po ay isinulat para sa mga mananampalataya. Kaya po, pagka hindi mananampalataya ang nagbabasa nito, hindi niya makita kung ano ang relasyon niya dun sa binabasa niya. Merong nagbabasa ng Bible, padampot-dampot lang. Pinipili lang yung gusto niyang basahin. Kaya naman po may mga pagkakataon naliligaw. Para yung nakarinig na po ba kayo ng Marites? No? Yung Marites kasi madalas, anong latest? Padampot-dampot lang nung napapakinggan. Kaya may posibilidad na mali yung napapakinggan niya. At may mga tao, ganun ang ginagawa sa Bible, padampot-dampot lang.
Kaya hindi nila maunawaan ano ba yung mga bagay na sinasabi ng Diyos. Bilang mananampalataya, napakahalaga na basahin natin ang Biblia dahil yan ay isinulat para sa iyo, para sa akin. Kung gusto nating makilala ng lubusan ng Diyos, eto po, meron pong espesyal na pagpapahayag ang Diyos. Kaya nga po, ang Biblia po ay isinulat para sa mga mananampalataya. At particularly, ang sulat na pinag-aaralan natin ngayon ay isinulat sa mga taga-Colossae. At eto pa po, sabing ganon, grace to you and peace from God our Father. Ito pong banggit na grace to you and peace, yan po ay normal na pagsasalita o kapahayagan kapag may mga tao na kinakausap, particularly mga mananampalataya. Si Apostol Pedro, nung nagsulat siya, sabi niya sa mga kausap niya, dun sa letter niya, may grace and peace be multiplied to you. Pero ano ba yung grace and peace? Ang grace and peace po, yan po ang kalagayan ng mga tao na nasa sitwasyon na sila ay may tiyak na kaligtasan. Sabi pong ganun, for by grace you have been saved. And then sabi pa sa Romans 5:1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So yung kapayapaan ay tinanggap din nila sapagkat malinaw po sa banal na kasulatan, ang taong hindi kumikilala kay Jesus bilang Panginoon, hindi niya kinikilala si Jesus na hari ng kanyang buhay, siya po ay nasa kalagayan ng pakikipagtunggali sa Diyos. Kinakalaban niya ang Diyos. Ganun po ang kalagayan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon. Kaya sila ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Nakakatakot po yun. Pero the moment na ikaw ay sumampalataya, you have received peace. At dito nga po, makikita natin na yung peace na yon ay bunga ng biyaya. Ang biyaya po ay mga bagay na tinanggap natin bagamat hindi tayo karapat-dapat. Ngayon, as an acknowledgement, dito po sa letter na to, sabi ni Pablo habang nagsusulat siya, we always thank God. No? Sinong pinapasalamatan niya? Sinong God? The Father of our Lord Jesus Christ. So, sinong Diyos yun? Tandaan natin, isa lang ang Diyos. Ang tao, dahil sa kanyang pagkamangha sa mga bagay na nakikita niya ng mga nilikha, dumating yung time na ang tao sumamba sa araw, sumamba sa buwan, sumamba sa bundok, may mga sinambang puno, no? Ganyan po nangyari. Actually, ang Muslim sumasamba sa buwan eh. No? And then, mayroong relihiyon na ang sinasamba nila yung araw, yung sinag ng araw. May mga tao na ang sinasamba nila, mga anito, mga... kasi nga po, ang tao, sa pagiging ignorante niya patungkol sa Diyos, nilikha niya ang Diyos ayon sa nais niya. Ganun po nangyari. Dahil hindi siya kumonsulta kanino? Sa kapahayagan ng Diyos. Pero ang totoong Diyos po ay nagpakilala sa sangkatauhan. Kaya nga po, mapalad tayo, meron tayong Biblia. Kung mapapansin nyo, yung paraan ng pagtuturo ko, hinahango ko kung ano yung mga sinabi sa mga talata. Sapagkat naniniwala ako na habang kayo'y nakikinig at pinag-uusapan natin yung nakasulat, ang pinakikinggan nyo po ay hindi salita ko lamang, kundi salita ng Diyos. At dito nga po, ang pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. At sabi, Father of our Lord Jesus Christ. Bakit Father of our Lord Jesus Christ? Ibig bang sabihin, minsan kasi ang konsepto natin ng Father and Son, yung Son galing sa tatay. Yun ang konsepto natin. Pero ito po yung katotohanan. Sa John chapter 3, chapter 5, verse 17 to 18, tingnan niyo po yung sitwasyon.
Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." This was why the Jews were seeking all the more to kill him. So si Jesus, at this point of time, pinagbabalakan na siya na patayin. Bakit? Because he was even calling God his own Father. Paano ba naintindihan ng mga Hudyo nung tinawag ni Jesus na Ama ang Diyos? Ito po, making himself equal with God. So si Jesus pala, yung pagtawag niya sa Diyos na Ama, hindi po ito ibig sabihin na siya'y galing sa Ama, kundi kaparehas niya ang Ama. Equal with God. So yung lahat ng katangian ng Panginoong Yesus, lahat ng kakayanan ng Panginoong Yesus, lahat ng kung sino siya, katulad ng sa Diyos. Kaya nga po sabi niya sa John chapter 10 verse 30, I and the Father are one. Kung pag-uusapan yung layunin, yung purpose, magkapareho sila ng Ama. But at the same time, kung sino ang Diyos na siyang tinatawag nating Ama, at dito tinatawag niyang Ama, yung pagtawag ni Jesus ng pagiging Ama sa Diyos, ang sinasabi niya, parehas kami. At sabi sa John 14 verse 9, Jesus said, "Whoever has seen me has seen the Father." Gusto ko pong maunawaan natin yung katotohanan na to. Wala pa pong nakakita sa Diyos. Tama? Ang Diyos po, kung magpapakita siya sa anyo niya sa ating mga tao, ikamamatay natin. Actually, ni-request ni Moses na magpakita ang Diyos sa kanya, pero ano sabi ni Lord, ni Yahweh? Hindi pwede. Dadaan lang ako sa iyo. Even yung mga angels, sa presensya ng Diyos, nakatakip yung mga pakpak nila sa kanilang muka at sa kanilang katawan dahil hindi nila matagalan yung presensya ng Diyos. Kaya ito yung tanong, paano natin makikilala yung Diyos? Ito yung matalinong paraan ng Diyos. Ang Diyos ay naging tao. Sino yun? Si Jesus. Kasi hindi natin kayang kilalanin ng Diyos kung sino siya. Sasabog tayo. Para yung tubig ng Pacific Ocean, ilalagay mo sa tabo. Kung isisiksik mo lahat ng tubig ng Pacific Ocean sa tabo, ano mangyayari? Masisira yung tabo. Ganon ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng makilala. Pero ang Diyos po ay naging tao. Ito po ang Panginoong Jesus. Kaya yung mga bagay na natututunan natin patungkol kay Jesus, tama yun, patungkol sa Diyos. Totoo yun, patungkol sa Diyos. Ang nakakita, sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita na rin sa Ama. Kaya nga po ito, kung gusto mong lumapit sa Diyos, kilalanin mo si Jesus. Amen? Nagtataka po ako sa mga tao ngayon. Gusto nilang lumapit sa Diyos pero ayaw nilang kilalanin si Jesus kung sino siya. May mga tao nga po ang tingin kay Jesus, tao lang eh. Si Jesus, oo, naging tao, pero sa pagiging tao niya, hindi nawala yung pagiging Diyos niya. Kaya nga po, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, may epekto ito hindi lang sa panahon niya, kundi maging sa panahon natin. Sapagkat ang namatay sa krus ay hindi lang yung tao, kundi ang kaisa-isang anak ng Diyos. At epektibong naglilinis ng kasalanan yung ginawa niya sa lahat ng sasampalataya kasi yung kamatayan niya once and for all. Dahil siya'y Diyos. Kaya nga po, dito natin maunawaan na yung mensahe ng kaligtasan naging posible. At yung pagkakilala sa Diyos naging posible dahil ang Diyos ay nakasalamuhan natin.
Kaya nga po isang pangalan ni Jesus, Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Amen? So dito po ipinapakilala at pinagpapasalamat, ipinagbubunyi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas ang ating Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At ito pa sabi ni Paul, when we pray for you. Si Apostol Pablo, isa po sa burden niya. Kumbaga, isa sa mga naging mahirap na bagay sa buhay niya, yung asikasuhin ng church na ipinagkatiwala ni Jesus. Bakit? Kasi iba-iba yung uri ng tao sa church. May mga taong matigas ang ulo, makulit, pinagsasabihan mo na ayaw matuto, sinasaway mo na ayaw pa rin makinig. Kaya ang church, complicated eh. Sabi nga pong ganun sa amin, yung seminar na inatenan ko, huwag mo na pakahangarin na maging libo-libo yung taong uma-attend sa'yo. Kasi kung gaano kadami yung taong pinagpapastoran mo, sila yung sakit ng ulo mo. Ganun talaga eh. Aalalahanin mo sila. At si Pablo po, isa yan sa kabigatan niya, yung church. Paano ito magiging maayos, paano sila magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya po si Apostle Pablo, anong ginawa niya? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, ano gagawin niya? Let your requests be made known to God. So, isa pong solusyon na pwedeng gawin sa mga tao na komplikado, manalangin ka. May mga bagay na hindi mo kayang gawin. Pero pagka natuto kang manalangin, alam mo ang Diyos gumagawa, kumikilos. Amen? Kaya po si Apostle Paul, isa sa acknowledgement niya is about God, but at the same time, he thanked God. Bakit? Kasi ang Diyos sumasagot sa panalangin. Tandaan po ninyo, walang kapangyarihan ng prayer. May nakita po kasi ako, may narinig ako, yung anak niya may sakit. Tapos may mga problema pa siyang dala-dala. Alam niyo ang payo? Manalangin ka. Bakit? Kasi ang panalangin, makapangyarihan. Makapangyarihan ba talaga ang panalangin? Ang Muslim nananalangin din. Di po ba? Ang Buddhist nananalangin din. Pero may power ba talaga yung prayer? Tandaan natin, ang prayer nagiging powerful dahil sa Diyos na nakikinig at sumasagot sa panalangin. Amen? So, kung yung prayer, sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, kung ang pinapanalanginan mo hindi yung totoong Diyos, huwag ka umasa sa kapangyarihan. Pero kung nagpakilala ang Diyos sa iyo at siya ang tinatawagan mo, higit sa kaya mong gawin ang pwede mangyari. Amen? Kaya po si Apostle Paul, dito sa kanyang salutation, ipinakita niya yung kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. At isang ginagawa niya, pananalangin. So, in summary, nung unang point, tandaan po natin, sa salutation, yung author nung binabasa nating aklat is none other than Apostle Paul. Apostol siya, hindi siya ordinaryong tao na kung sino-sino lang, kundi pinili siya ng Diyos. Kaya nga po ako, wala akong karapatan na magsabi ng mensahe ng Diyos kung ito ay hindi malinaw na sinabi sa naisulat ng mga apostol. So dito po ang author is Apostle Paul. Kanino naka-address? Sa Colossians. Ito yung faithful saints. Kasi nga po ang Bible isinulat para sa mga mananampalataya. So kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka nagbabasa ng Bible, sinong nawawalan? Sinong nagkukulang? Sinong kulang-kulang? Hindi pala. Di ba? Kasi kung kiniklaim mo na Kristiyano ka,
Para sa iyo to eh. Para sa atin to. Sabi nga ni Jesus, ang tao hindi nabubuhay sa pagkain lang ng tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At yung salita sa bibig ng Diyos, isinulat ng mga apostol. Ito yung pagkain natin. Huwag ka mag-diet sa Word of God. No, baka yung iba nagpa-fasting pa sa Word of God. No, kaya hindi ka lumalakas eh. Kaya hindi ka nagiging maayos. Kaya bumabalik ka sa dati mong ugali. Kasi kailangan natin ang salita ng Diyos to serve as nourishment sa ating pamumuhay. And then, ang pangatlo, sa sinulat na ito, walang ibang tinatanghal kundi ang Diyos. Acknowledgement. God, the Lord. Ang Bible po, ipinapakilala sa atin kung sino yung totoong Diyos. Kasi tignan niyo po yung dilema. Pag hindi mo kilala ang totoong Diyos, ano mangyayari sa'yo? Alam niyo po, may mga tao, eto po, narinig ko sa isang preacher, may mga tao na pwedeng iniisip niya, papunta siya sa langit. Pero pag mulat ng mga mata niya, nasa impyerno siya. Bakit? Kasi kung magkakamali ka ng Diyos na kinikilala sa mundong ito, hindi ka pupunta sa totoong Diyos. Ibang Diyos ang pupuntahan mo. At kung ibang Diyos maliban sa totoong Diyos ang nakilala mo, ikapapahamak ng kaluluwa mo yan. Kaya nga po sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kailangan talaga si Jesus eh. Gusto mo ng tamang daan? Sabi ni Jesus, I am the way. Gusto mo ng katotohanan? Hindi fake news? Ano sabi ni Jesus? I am the truth. Gusto mo ng buhay? Ang buhay po natin ngayon, wala pang hindi namamatay eh. Lahat ng ipinanganak namatay. Totoo ba yan? Meron bang ipinanganak na hindi namatay? At sabi nga pong ganon, yung ipinanganak, nagsisimula ng mamatay. Meron nga pong tao, hindi pa pinapanganak eh, namatay na. Pero eto po, tayong nabubuhay, do you want life? Ano sabi ni Jesus? I am the life. And then ano yung warning niya? No one can come to the Father except through me. Ang linaw nung sinabi ni Jesus. Exclusive claim. Ako lang. Hindi niya sinabing isa siya sa mga daan. Sabi niya, ako lang. Kaya nga po ang Bible natin, itong particularly yung Colossus, he acknowledged God. Kasi siya lang. Itong Diyos na to ay ipinapakilala ni Apostle Pablo. Kaya nawa, magpatuloy po tayo sa mga susunod na pag-aaral po natin. Mas kilalanin pa natin kung sino ang Diyos. At ito'y sa pamamagitan ni Jesus Christ. So tandaan po natin, epistle was written to give instruction to the believers of Jesus Christ. So as an application, sa salutation, listen only to the gospel written by the apostles of Jesus Christ. Okay? So wag kung kani-kanino makinig. Huwag nating paniwalaan yung mga sinasabi na hindi mapatunayan sa banal na kasulatan. Delikado. Tama po ba yan? Kaya nga po, importante yung pag-aaral ng Bible. Gusto mong makilala ang Diyos, ayaw mo naman magbasa ng Bible. Paano mo makikilala ang Diyos? Ang Bible po ay isinulat na kung saan pinag-uusapan si Jesus, na siyang eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita.
As a believer, be faithful to learn and obey instruction from God's Word. Kung matuto tayo sa katotohanan mula sa salita ng Diyos, hindi po kumpleto yun. Kailangan nating sumunod. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, huwag matigas ang ulo. Kaya hindi natin maranasan yung blessing. Kaya hindi natin maranasan yung magandang plano ng Diyos. Baka ibang kalsada nilalakawan mo. Nagplano ba ang Diyos ng mabuting bagay? Yes, mabuti ang plano ng Diyos. Kaya lang ba't hindi mo maranasan? Iba kasi yung nilalakawan mo. Iba yung nilalapitan mo. May mga tao ayaw lumapit sa Diyos. Kasi sabi nila, hindi ako magiging masaya. Killjoy. Pagka isinuko ko yung buhay ko kay Lord. Tanong. Ito dun sa mga taong ayaw lumapit kay Jesus. Tanong, masaya ka ba talaga nang wala si Jesus? Yung iba ayaw lumapit sa Diyos kasi iniisip nila, naku, hindi na ako magiging malaya. Malilimitahan ako. Ito, tanong. Masaya ka ba sa pag-iinom mo ng alak? Pambababae, pagsusugal. Do you think nagiging malaya ka? Dahil ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo? Bakit ka may utang ngayon? Bakit problemado ka sa relationship? Bakit may sakit ka ngayon? May maintenance ka na ngayon, di ka na makakain ng ibang ng lechon, no? Kasi may maintenance ka na. Di ka makakain na... Malaya ka ba talaga? Isipin niyo po yun, mag-isip-isip tayo. Kung wala ka kay Jesus, totoo bang masaya ka at malaya ka? Kung gusto mo ng totoong kapahingahan ng buhay, kailangan makilala natin o kilalanin natin yung may-ari ng buhay natin na siyang magbibigay ng tamang landas. Amen? Kaya nga po, as a challenge, share how God is using His words for you to become faithful servant of our Lord. Alam niyo po kami bilang mananampalataya, ako nasa 20, ilan na ba? Halos 28 years na akong Kristiyano eh. Since 1983, kumilala ako sa Lord. Ilan taon na yun? Hindi ko na mabilang eh. Ayan, yung pagiging full-time pala ako. Tagal na pala, no? Alam niyo po, maski kailan hindi ko pinagsisihan na nakakilala ako sa Panginoon. At ginamit ng Diyos yung salita niya para ayusin yung buhay ko. Kaya nga po dito, share how God is using His word for you to become faithful servant of our Lord. And then, how can others help you grow spiritually? Mamaya po, pag-usapan lang natin yung mga bagay na yan. Ang spirituality po, pinalalago. Parang halaman. Pag tinanim mo, dapat lumago. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, maganda ang plano ng Diyos. Gusto mo ba? Amen? Meron pong awit habang iniisip natin yung mga salita ng Panginoon na pinakinggan natin ngayon. Meron pong awit na nagpapahayag kung sino ang Panginoon. Aawitin po ito ng mga kasama natin sa umpisa. Ngayon, kung gusto nyo pong sumunod sa pag-awit, pwede po kayong sumabay sa ating Panginoon, sa pag-awit sa ating Panginoon. Sino ba si Jesus? Ano ba yung ginawa niya? Ang mga inaawit po natin, kapahayagan ng pananampalataya natin. Kaya awitin po natin ito from our heart. Let's sing.
trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest way, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love, true the soul. He is Lord, Lord of Ito po ang Panginoong Jesus. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy day, my anchor holds me near. When darkness seems to hide His face, I rest on His I unchanging rest on His unchanging grace. In every high and stormy day, my anchor holds me near the bay. Let us declare, My anchor holds me near the bay. Christ alone. Sino siya? Cornerstone. Christ alone, cornerstone, We are weak. we made strong in the Savior's love. To the storm, He is Lord. He is Lord, Lord of all. Lord Once of again, let us declare, Christ alone. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, The cornerstone. Siya ang hindi matitinag. we made Yes, we strong are weak. in the Savior's love. To the storm, He is Lord, Lord of all. Thank you, Lord. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. When He shall come with trumpet sound, Babalik ulit si Jesus. oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before Once again, the throne. kapag bumalik ang Panginoon, nawa makita niya tayo.
He shall come with trumpet sound. Oh, may I dare in Him be found, dressed in His righteousness alone, Faultless. faultless stand before, Faultless stand before the throne. faultless stand before. Christ alone. Let us declare, come on. Christ He's the cornerstone. We are weak, yet made strong. Because of the Savior's love. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. He is Lord. Lord, Yes, let us declare, Christ alone. Christ alone, cornerstone, we make strong in the Savior's love. The Judas, He is Lord. He is Lord, Lord of Judas, He is Lord, Lord of Judas, He is Lord, Lord Madami bang bagyo ang buhay natin? Tandaan natin, hindi nawawala sa trono ang Panginoong Yesus. He is in control. Panginoon, salamat. Salamat po dahil nagpakilala po kayo sa amin. Salamat sa inyong mga salita na ito ay napanatili hanggang sa panahon namin ngayon. At sa gabay ng banal na Espiritu, ang iyong ikatlong persona, nagkakaroon kami ng kaliwanagan sa mga naisulat na mga salita. Panginoon, salamat dahil ikaw ay malapit sa mga taong kumikilala sa iyo. Sa mga tao na pinapahayag na ikaw ang Panginoon. Panginoon, batid mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Ang mga narito ngayon, Panginoon, kailangan ka po namin. Bagamat hindi mo kami kailangan, kaya mong mabuhay ng masaya maski wala kami. Ngunit, dahil sa biyaya mo, nagpadala ka ng tagapagligtas upang makabalik kami sa iyo. Salamat. Salamat, Panginoon. Panalangin ko nga po, Ama, liwanagan mo ang puso at isip ng bawat isa na narito ngayon upang ma-appreciate namin ang iyong biyaya na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang sa puso at isip, kundi yung kapayapaan sa aming relasyon sa iyo.
May your grace and peace be upon us. Salamat sa Panginoong Yesus. At siya na naghirang ng mga apostol upang sila ay magsulat ng mga bagay na kailangan naming marinig. At ang kanilang mga isinulat ay pinanatili mo, iningatan mo hanggang sa panahon namin. At kami nakikinabang sa mga nakasulat na ito. Sapagkat ang naisulat nila ay ang iyong salita, ang salita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa mga bagay na ipinahatid mo sa amin. Tulungan mo po kaming sumampalataya sa iyo. At wala kaming ibang kilalaning Diyos, kundi ang Diyos na pinakilala ng Bibliang ito sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Mesiyas. Panginoon, salamat. At batid namin na ang Panginoong Yesus, matapos siyang mamatay, pagkawaan ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli, umakyat sa langit, at sinugo ang persona ng Espiritu Santo. Panginoon, napakalapit mo sa amin ngayon. Sapagkat narito ang iyong Espiritu na kinakausap ang bawat isa sa amin. Panginoon, huwag niyo pong hayaang maging matigas ang puso namin. Palitan mo po ng pusong laman. Alisin mo po yung pusong bato sa amin. Tulungan mo kaming makinig sa iyo. Tulungan mo kaming maramdaman, makita, maintindihan ang mga bagay patungkol sa iyo. Dahil batid namin na mawawala ng kabuluhan ang buhay namin kung hindi ka magpapakilala sa amin. Batid namin na may mga bagay na magpasawalang hanggan at ang kaluluwa namin ay hindi na mamamatay. Bagamat ang katawang panlupa tatanda, mabubulok. Pero itong kaluluwa na to ay mananatili. At kami ay bibigyan mo ng panibagong katawan sa muli mong pagbabalik upang kami ay manahan sa magpasawalang hanggan. Ngunit ang mga hindi sumampalataya, sila ay hiwalay sa iyo. Dagat-dagatang apoy ang kanilang patutunguhan. Panginoon, tulungan mo po kami na lumapit sa iyo habang kami nabubuhay. At huwag maging huli ang lahat. Tulungan mo po kami na kilalanin ka namin. Ikaw na nagmahal sa amin, totoong nagmahal sa amin. Panginoon, magpakilala ka po ng lubusan sa bawat isa sa amin. Upang ipakilala ka rin namin sa napakaraming pang tao na alam namin kailangan ka din nila. Father God, we thank you so much for this time that we were able to gather in your name and you are in the midst of us. Mga kapatid, bago tayo pansamantala na maghiwa-hiwalay, I would like to utter this blessing from the Lord. Kung gusto niyo po itaas yung kamay niyo as an expression na you want to receive yung blessing coming from the Lord. Pwede naman po. To the King eternal, immortal, invisible, the only God. He possesses sovereignty
all power, all knowledge. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ating Diyos na nagplano ng pagliligtas sa mga makasalanan katulad natin. Sa napakabuting Diyos, mapagmahal, puspos ng kaunawaan, puspos ng biyaya. Nawa ang bawat isa ay tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, pinagpala na kayo sa pakikinig nyo ng salita ng Panginoon. Sa pananalangin natin, pinagpala na kayo. Ngunit nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na maranasan ng bawat isa na narito. May the Lord bless you and keep you. May His peace and joy through the Holy Spirit be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. So, sa church natin, no, tulad ng ugali natin, ano bang mission ng Gospel Coalition Church? Our mission is to glorify God. Paano? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Ano slogan natin? Sharing Christ. Changing lives. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, sharing Christ, changing lives. So magandang maga po at nawa po ay magpatuloy po tayo sa paghayo at pagpaparami ng mga kikilala sa Panginoon. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.